Muling nagpalakas ang SMB na kinabibilangan ni Junmar Fajardo nang papirmahin nito si Chris Miller ng 2 taong kontrata. May alinlangan naman si Coach Nenad Vucinic sa pagpasok ni Justin Brownlee at Ronde Hollis Jefferson sa koponan ng Meralco na sasabak sa EASL. At ang FIBA, ikinuwento ang ginawa ni Jordan Clarkson at Gilas Pilipinas kung saan pareho nilang ginulpe ang bansang China. Inamin din ito na posibleng magningning pa ang pambansang koponan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Loaded na ng talent, defending champion ng Philippine Cup. Sinasabing nagpalakas pa ang SMB nang papirmahin ito ng 2 taong kontrata ang rookie na si Chris Miller. At para mas maunawaan ng lahat, ipinahayag ni SMB Team Manager G. Abanilla ang rason ng nasabing pagpirma ni Miller sa team. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si G. Abanilla sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Bilang isang combo guard, mukhang solidong dagdag siya sa ating roster Ang kanyang versatility magbibigay sa kanya ng kakayahang maglaro mula position 1 hanggang 3 at ang laki ng kanyang pangangatawan nagbibigay sa atin ng kalamangan sa guard spot. Sa husay niya sa shooting, maaari siyang maging magandang komplemento sa ating mga big men at maaasahang tumanggap ng kick-out passes mula sa ating mga penetrator. Ang susi dito is kung gaano siya kabilis makaka-adjust sa estilo ng larong Pilipino at kung paano siya agad makakaangkop sa ating sistema. Alam niyo mga ka-playoffs, base sa report na inilabas ng The Manila Times, solid ang laro ni Chris Miller. Nag-average lang naman siya ng 22 points, 4.7 rebounds, 4.4 assists, and 2.9 steals noong 2022-2023 season sa Switzerland. Bukod dyan, tumanggap din siya ng pagkilala bilang Defensive Player of the Year. So dito pa lang mga ka-playoffs, makikita mo na talaga yung rason bakit siya hinugot ng SMB sa nakaraang PBA draft. Hindi lang yan, naglaro din siya sa Germany, sa Bosnia, sa El Salvador, Dominican Republic, at ang pinakahuli, ayon na rin sa report, naglaro din siya sa Iraq kung saan siya nag-average ng 17 points per game. Malawak ang karanasan ni Miller kung tutusin, kaya walang dahilan para hindi niya makuha ang attention talaga ng SMB. Base sa kanyang mga numero mga ka-playoffs, magiging malaking parte siya ng SMB sa hinaharap Hindi man sa ngayon dahil posibleng kakapain pa niya ang sistema ng grupo ni Coach Leo Austria, malaking banta siya sa mga koponan sa hinaharap, di ba? Yung sinabi ni Team Manager G. Abanilla na pwede siya sa position 1, 2, and 3, malaking bagay din yun. Ibig sabihin kasi nun, ganun siya katindi bilang player. Kayang mag-adjust kung kinakailangan. Kayang makipagsabayan sa mas malalaking player, di ba? Dahil dyan tingin natin magiging mahirap para sa ibang kupunan agawin ang titulo ng SMB ngayong Philippine Cup. Mas nagkaroon kasi sila ng bala na pwedeng isabay sa mga rumaragas ang kalaban Abangan natin itong mga playoffs. Tingnan natin kung ano talaga ang bit-bit nito sa SMB na mas lumakas kumpara sa dati bunga ng pagpirma niya. Habang mas lumakas pa ang SMB sa pagpasok ni Chris Miller, tila may nakikita namang problema si Coach Nenad Vucinic ng Meralco sa pagpasok ni Justin Brownlee at Ronde Hollis Jefferson sa koponan para sa EASL. Tanong, ano nga ba nakikita niya problema kung papasok na sa grupo nila si JB at RHJ? Tutukan natin si Coach Nenad sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Maswerte tayo na papayagan tayo ng Talk and Text at Hinebra na hiramin ang kanilang mga player, sina RHJ at JB. Ang problema, huli silang darating sa ating paghahanda. Sa unang 2 laro natin, kalaban agad natin ang 2 malalakas na kupunan sa kanilang home court, sa Japan at sa Taiwan. So yun yung problema nila. Yung late na pagpasok ng 2, di ba? Si Justin at si Ronde Hollis Jefferson. Sayang naman talaga kung mauuna yung 2 malalakas na kupunan ng Japan at Taiwan bago sila sumalang, di ba? Pero siguro ganun talaga dahil sa commitment ng 2 sa TNT at Hinebra. Sa ngayon hindi pa natin alam kung ano yung sked nila, pero more or less ganun na nagiging problema yung sked sa kanilang mother team. Actually malaki talaga may tutulong ng 2 sa Meralco sa kanilang kampanya sa EASL. Bukod sa hahakot sila ng crowd dahil ngayon lang sila magsasama sa team, hindi pwedeng isang tabi yung kalibre nilang 2 sa bawat laban, di ba? Base sa report, hindi pa nakakapasok ang Meralco sa quarterfinals ng EASL. Pero ngayon dahil kasama yung 2, may possibility na makarating sila doon. Siyempre walang kasiguruhan yon, pero isa yun sa mga rason bakit hinugot ng Meralco yung 2 sa PBA, di ba? Gusto nila magkaroon ng bagong mukha ang kupunan sa EASL. Gusto rin nila na magkaroon ng magandang record at kung papalarin, makuha nila yung gusto nila talaga sa competition na yun. So maliwanag, committed at tuluyan na magsasama ang 2 sa Meralco Kaabang-abang din itong mga ka-playoffs dahil pareho silang may kakayahan para dalhin ang isang kupunan sa kampyonato. Kung tuloy na ang pagpasok ni Justin Brownlee at RHJ sa Meralco para sa EASL, tila inalala naman ng FIBA ang ginawa ng Gilas Pilipinas sa nakaraang World Cup
kasama si Jordan Clarkson. Hirit pa ng FIBA, maaaring mas bumuti pa umano ang kalagayan ng koponan sa hinaharap. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si FIBA sa FIBA.basketball. Siguradong marami pang gustong makamit ang team na to sa hinaharap, pero ano man ang kanilang naabot sa ngayon, maaaring iugnay sa gabing iyon noong Setyembre, 21 buwan na nakalilipas. Dahil hindi lang pinigilan ni Clarkson ang gilas na matapos ang World Cup na walang panalo. Sa totoo lang, siya at ang ipinamalas niyang laro ay naging ilaw ng pag-asa na maaaring bumuti pa ang kalagayan ng isang programang minsang nahirapan. Laging may liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi, sabi nga nila. At marahil, mas magniningning pa ito. Sino makapagsasabi, di ba? Maganda yung article mga ka-playoffs. Siguro mas mabuti kung mababasa nyo ng buo yun. Andun lahat ng dinaanan ng Gilas Pilipinas mula noong 2023 World Cup na ginanap dito sa atin. Highlight po doon ang ginawa ni Jordan Clarkson. Yung mga birada niya sa tres, kasama din doon yung pag-exit ni Coach Chot Reyes at ang pagpasok ni Coach Tim Cone. Grabe din ang paliwanag nila nung pumasok si Coach Tim, ha. Ibinida nila ang lahat ng ginawa ng team kasama siya. Suma total, maganda talagang basahin ang article mga ka-playoffs. Anyway, totoo naman yung sinabi ni FIBA. Walang nakakaalam or walang makapagsasabi sa hinaharap ng Gilas Pilipinas. Posibleng mas maganda maging kapalaran nila. Depende na lang siguro sa programa at players na mahuhugot ni Coach Tim Cone. 4 na taon ang binibida nilang programa. So siguro naman sa 4 na taon na yun, sulit na yun para mas umunlad ang Gilas Pilipinas, di ba? Siguro balikan lang natin yung sinulat ni FIBA. Highlight talaga doon yung pagsunog ng Gilas sa China. Nung time na yun, gigil kasi lahat, hindi lang dahil gusto nating manalo tayo, pero may isang malaking dahilan kaya kailangang manalo sino man sa China at Gilas nung gabing yon. Luckily tayo yung nanalo. At ang malaking dahilan, kung natalo ng China nung gabing yon ang Pilipinas, laglag tayo sa Olympic qualifiers. At dahil nanalo ang Gilas, ayun, laglag ang China. Hindi lang yon, ha, nabanggit din doon ang Asian Games na Gilas din ang nagkampiyon. Hinala ni FIBA, babawi ang China nung gabi ng bakbakan sa semis. Pero tinalo pa rin sila ng Gilas, di ba? Ibig sabihin mga ka-playoffs, sobrang laki ng ginawa ng pambansang koponan sa World Cup at dito sa Asian Games. Dinispatcha nila ang China sa 2 magkasunod na okasyon. So guys, maraming salamat.